أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Una sa lahat, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ako ay nagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pagkakataon na ito na ako ay makabahagi sa inyo ng kaunting kaalaman sa ating reliyon, na kung saan ito ay obligasyon nating lahat ng mga Muslimun na pag-aralan natin ang reliyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ako rin ay nagpapasalamat sa ating mga kapatid na kung saan na bumubuo sa organization na ito at sa kanilang mga kasamahan, sa lahat ng mga nakikinig, sa mga kababaihan at mga kalalakihan, sa pagbigay nila ng kaunting oras upang pakinggan at pag-aralan ang ilan sa mga bagay sa reliyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, ang pag-aaralan natin inshallah subhanahu wa ta'ala ay patungkol sa mga mahalagang mutun al-ilmiyah na mayroong kinalaman sa aqida. Ang mga mutun al-ilmiyah, ito ay yung mga isinulat ng mga ulama na mga aklat na kung saan ito ay mukhtasara. Ito ay buod ng mga kaalaman. Tinatawag ng mga mutun, mga maikling mga kataga na kung saan ay nandoon yung pundasyon ng bawat kaalaman.
na kung saan ang mga ulama ay in-encourage nila ang mga tulabul ilm, ang mga mag-aaral na kanila itong isaulo at kanilang pag-aralan ang mga paliwanag patungkol dito. Dahil ang isang mag-aaral sa Islam, walang matitira sa kanyang kaalaman maliban na lamang sa mga bagay na kanyang isinaulo. Kahit ang mga ulama, rahimahumullah ta'ala, ay gumawa sila ng paraan upang maipadali sa atin ang pag-aaral sa ating reliyon. Lalong-lalo na sa panahon na kung saan ay humina ang himma, humina ang pagsisikap ng mga Muslimun tungo sa kanilang reliyon. Dahil dito ay kanilang ibinuod ang mga kaalaman at isinulat nila ito at in-encourage nila ang kanilang mga mag-aaral na isaulo ito at pag-aralan ang mga eksplanasyon patungkol dito. Ang una nating tatalakayin ay ang mga isinulat ng Sheikh Al-Mujaddid rahimahullah ta'ala, Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman ibn Ali At-Tamimi. Ang kanyang mga isinulat patungkol sa aqida, katulad halimbawa ng Nawaqidul Islam, ganun din ang Qawaid al-Arba'ah at ang Al-Usul al-Thalatha. At kung bigyan pa tayo ng Allah Ta'ala ng pagkakataon, ay tatalakayin natin ang kanyang aklat. Pinakakilalang aklat na isinulat niya, ang Kitabu at-Tawhid. Bago natin simulan, at bago natin talakayin ang patungkol sa kanyang mga isinulat, ay nais kong banggitin sa inyo ang buod ng talambuhay ng may akda na si Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ibn Sulaiman ibn Ali At-Tamimi. Si Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ay ipinanganak sa lugar ng Uyayna. Ang lugar ng Uyayna, ito ay parte ng An-Najd, na kung saan sa panahon natin ngayon, ito ay nasa looban ng Riyadh. Nasa loob ng lugar ng Riyadh sa Saudi Arabia. Si Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ay ipinanganak sa taong 1115 Hijri. 1115 Hijri. At siya ay lumaki sa isang tahanan na kung saan tahanan ng kaalaman, Baytu Ilmin. Ang kanyang ama ay isang alim, isang qadi, isang judge sa lugar ng Uyayna, isang scholar. Ganon din ang kanyang lolo, na si Sulaiman bin Ali. At ganon din ang kanyang uncle, Sheikh Ibrahim, na kung saan si Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, sa murang edad, siya ay nag-aral sa kanila. Siya ay nag-aral sa kamay ng kanyang ama, sa kamay ng kanyang uncle, sa kamay ng mga ulama sa kanyang lugar. Dahil sa Uyayna ay maraming mga fuqaha, maraming mga ulama, maraming mga scholar na merong malaking pagpapahalaga sa fiqh. Dahil doon ay sa murang edad si Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ay nagkaroon na ng maraming kaalaman, lalong-lalo na sa fiqh.
at kanyang naisaulo ang Quran al-Karim sa murang edad. Kanyang naisaulo ang Quran al-Karim sa murang edad. Sa Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, sa murang edad, ay nakitaan siya ng kanyang ama ng katalinuhan, ng pagpapahalaga sa pag-aaral, pagmamahal sa pagbabasa ng mga aklat. Dahil dito ay nabanggit ng kanyang ama na minsan ay merong mga masail fiqhiyya, merong mga usapin sa fiqh na kung saan ay nakikipag-nikash ang kanyang anak na si Muhammad sa kanyang ama. Na kung saan kanyang inilalabas ang kanyang opinyon at sinasalungat ang madhab ng kanilang lugar, which is yun ang Hanbali, sa ilang mas'ala, na kung saan kapag nakikita ng Sheikh ang dalil na salungat sa kanilang madhab, ay kanyang pinapaboran kung nasaan yung dalil. Which is yun yung itinuro sa atin ng ating mga ulama. Yun yung itinuro sa atin ng mga a'imma. Si Sheikh rahimahullah ta'ala, hindi siya nakontento na mag-aral sa kamay ng mga ulama, ng mga scholar sa kanyang lugar. Bagkus siya ay lumabas ng Uyayna at siya ay nagtungo sa Makkah sa panahon ng Hajj. At doon siya ay nakipagkita sa mga ulama. Siya ay nakinig sa mga ulama, nag-aral sa mga ulama na kanyang natagpuan sa Hajj. At pagkatapos siya ay nagtungo ng Medina. Doon ay pinag-aralan niya ang hadith sa kamay ni Sheikh Muhammad Hayat As-Sindi, kabilang sa mga ulama ng Haramain, at iba pang mga malaking ulama sa hadith at sa fiqh. Si Sheikh rahimahullah ta'ala, after niyang ma-meet ang mga malaking ulama sa lugar ng Haramain, ay hindi siya nakontento. Bagkus siya ay lumabas patungo ng Ahsa, sa lugar ng Ahsa, na kung saan sa panahon na yun ay marami ring mga ulama sa lugar na yun. Doon ay nag-aral siya sa kanila at hindi lang nag-aral, kundi kanyang isinulat ang mga aklat na kanyang nagustuhan na ibigan mula sa kanilang mga libraries. Dahil sa panahon na yon, hindi katulad ng panahon natin ngayon, na ang mga aklat ay madali lang nating makuha. Pwede lang nating i-download sa PDF. Pwede nating mabili. Marami ng mga publisher. Ngunit sa panahon na yun ay napakahirap. Kinakailangan ikaw mismo ang kukopya ng aklat na yon. Or magbayad ka sa mga tinatawag na mga nasakh. Sila yung mga nagsusulat ng mga aklat or nagkukopya ng mga aklat. Ngunit si Sheikh rahimahullah ta'ala, siya mismo sa kanyang kamay ang nagsulat ng mga aklat na kanyang nagustuhan. Mga kutubul ilm, kanya itong isinulat sa kanyang kamay. At kilala si Sheikh sa pagiging mabilis magsulat at pagkakaroon ng magandang sulat, magandang khat, rahimahullah ta'ala. Doon ay pinag-aralan niya ang lugha, pinag-aralan niya ganun din ang fiqh sa iba't ibang madhab. Ang apat na madhab ng Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi'i, at Imam Ahmad bin Hanbal, rahimahumullah ta'ala.
At pagkatapos doon ay nagtungo naman ang Sheikh rahimahullah ta'ala sa Iraq. Hindi siya nakontento, bagkus siya ay nagtungo sa Iraq upang i-meet ang mga malaking scholar doon. At doon siya ay nag-aral na sa kamay ng mga malaking mga ulama. Si Sheikh rahimahullah ta'ala, katulad ng nabanggit natin kanina, na kanyang kinahiligan ang pagbasa ng mga aklat ng mga ulama. Mahilig siyang magbasa. At kabilang sa mga aklat na kanyang lubos na naibigan ay ang aklat ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala at ng kanyang estudyante na si Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. So ang oras ni Sheikh o ang halos lahat ng kutub na mas binigyang halaga ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ay ang mga aklat ng dalawang guro na ito. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah at Sheikh Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Doon ay nakuha niya ang akida ng Salafus Salih. Si Sheikh rahimahullah ta'ala, sa kanyang paglalakbay sa talabul ilm, ay nakita niya ang kalagayan ng mga Muslimun o ng mga taong nag-claim ng mga Muslim. Sa kanyang lugar pa lang na Uyayna, ay nakita niya na ang mga tao ay salungat sa kung ano ang itinuro sa atin ng mga propeta. Salungat sa dahilan na kung bakit ipinadala sa atin ng mga propeta. Lalo na ang huling sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ito ay ang patungkol sa tauhid. Patungkol sa pagtangi ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sa mga panahon na yun ay ikhwah, although maraming mga ulama, maraming mga scholar, ngunit wala sa kanila ang binigyan halaga ang aqidatut tauhid. O maaring meron sa kanila ang binibigyan halaga ito, ngunit walang lakas ng loob upang salungatin ang mga tao. Dahil mas marami sa mga tao sa panahon na yon ang ubadul kubur. Sila yung mga sumasamba sa mga libingan. Ngunit nag-claim sila na sila ay mga Muslim. Ang iba sa kanila ay nagtatayo ng 5 beses ng sala. Sila ay nag-aayuno. Sila ay nag-hajj. Sila ay nagbibigay ng zakat. Ngunit sila ay sumasamba sa mga libingan. Sila ay nagkakatay sa mga libingan. Sila ay natatakot sa mga nakalibing na mga awliya. At iba pang mga gawain ng mga shirk. Kahit mismo ay al-ikhwa sa haram, sa Medina, nakita ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ang kalagayan ng mga tao na kung saan sila ay nagdudua sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, humihingi ng tulong sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, which is ang bagay na ito ay isang uri ng shirk, malaking shirk, na ilalabas niya ang tao sa Islam. Sa dami ng mga ulama sa panahon niya, ay wala sa kanila yung sumalungat sa mga tao. Maari dahil sa takot, dahil ang mga umara, dahil ang mga pinuno sa bawat lugar ay nasa ganitong akida. Dahil doon sinabi ng mga mu'arrikhun na karamihan sa mga ulama ay mas pinahalagahan nila ang fiqh, mas pinahalagahan nila ang hadith, mas pinahalagahan nila ang lugha, ngunit isinantabi nila ang akida. Katulad halimbawa
sa lugar ni Sheikh rahimahullah ta'ala sa Uyayna, ang mga tao, mas pinahalagahan nila ang fiqh. Yun yung nasa kanilang harapan. Nandoon yung kanilang pagpapahalaga. Para sa kanila, ang pag-aaral ng ibang kaalaman, katulad ng hadith, katulad ng lugha, katulad ng akida, para sa kanila pagsasayang ng oras. Ngunit si Sheikh rahimahullah ta'ala ay iba sa kanila. Bagkus kanyang pinag-aralan ang lahat ng mga kaalaman sa Islam. Ang tafsir, ang lugha, ang fiqh, ang hadith, lalong-lalo na ang akida. So si Sheikh rahimahullah ta'ala nakita niya ang kalagayan na ito ng mga tao. Kanyang napagtanto na sila ay salungat sa Quran al-Karim, sa napakaraming ayah sa Quran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Salungat sila sa mensahe ng mga propeta. Dahil dito nang nakabalik si Sheikh rahimahullah ta'ala sa kanyang lugar sa Uyayna, ay nagsimula siyang magda'wa. Ngunit sa kanyang pagbalik, ay natagpuan niya na ang kanyang ama ay lumipat na sa Khuraymila, sa karatig lugar ng Uyayna, at part din ito ng Najd. Nakita niya ang kanyang ama na lumipat sa Khuraymila, dahil doon ay lumipat din si Sheikh rahimahullah ta'ala sa Khuraymila. At ang kanyang ama ay isang qadi doon, isang judge. So doon ay nagsimula si Sheikh rahimahullah ta'ala after na nagkaroon siya ng kaalaman. After na siya ay punong-puno na ng kaalaman sa iba't ibang fan, sa iba't ibang field ng Dinul Islam. Sa fiqh, sa hadith, sa tafsir, sa lugha, sa aqida at sa iba pa. At yun ang nararapat sa isang talibul ilm. Nararapat sa isang talibul ilm, magkaroon muna siya ng silah. Mag-aral muna siya, magpakabusog muna siya sa kaalaman bago siya magsimula sa da'wa. Dahil ang sino mang magda'wa ng kulang sa kaalaman or walang kaalaman, ay mas makakasira siya kaysa sa makaayos siya o mas makabigay siya ng kabutihan. Mas nakakabigay siya ng kasamaan kaysa sa nais niya makabigay ng kabutihan. So Sheikh rahimahullah ta'ala ay nagsimula sa kanyang da'wa at siya ay 36 years old na. After niya nang nag-aral sa iba't ibang mga ulama, after niyang naglakbay sa mga malalayong lugar para lang sa talabul ilm, para lang sa pag-aaral. At doon sa Khuraymila, siya ay nagsimula sa pagda'wa. Ngunit hindi ganoon kalantaran ang pagda'wa ni Sheikh rahimahullah ta'ala. Pinipigilan siya ng kanyang ama dahil ayaw ng kanyang ama na siya ay mapahamak. Dahil mas marami sa mga tao ang salungat sa akida ng salaf. Kaya ang ginagawa lang ni Sheikh rahimahullah ta'ala, kapag nadadaanan niya ang mga taong nananalangin sa mga libingan, humihingi ng tulong sa mga nakalibing sa mga awliya, gaya halimbawa sa libingan ni Zaid bin al-Khattab radiyallahu anhu, na yung mga tao ay nagtatawaf sa kanyang libingan, sinasabi lang ni Sheikh sa kanila, Allahu khairu min Zaid. Ang Allah ay higit kay Zaid. At pagkatapos siya ay aalis na. Ngunit si Sheikh rahimahullah ta'ala, kanyang ibinayan, ipinaliwanag ang tamang akida sa mga tao, bil hikmah, sa pamagitan ng wisdom. Siya ay nagsimula sa durus al-ilmiyah, sa pagturo sa mga tulabul ilm, sa pagkhutbah, sa pagsulat ng mga mensahe sa iba't ibang mga umara, iba't ibang mga pinuno, iba't ibang mga lugar, iba't ibang mga ulama. Siya ay nagsulat sa kanila. Siya ay nagpaalala sa kanila patungkol sa kahalagahan ng tauhid, kahalagahan ng akida. Dahil doon ay paunti-unting dumami ang mga estudyanteng nag-aaral sa kamay ni Sheikh rahimahullah ta'ala.
At yun ay sa lugar ng Huraymila. At nang napansin ng mga fusaq, ng mga masamang tao, ng mga may inggit sa Sheikh rahimahullah ta'ala, napansin nila na si Sheikh rahimahullah ta'ala, ang kanyang da'wa ay salungat sa kung ano ang meron sila na akida. Nakita nila na si Sheikh rahimahullah ta'ala, kanyang sinasabi na ang kanilang gawain ay mali. Na kanilang gawain ay salungat sa kung ano ang pinamabay ng Quran at ng Sunnah. Hanggang sa naging matindi ang kanilang galit sa Sheikh. At dahil doon ay pinagplanuhan nilang patayin si Sheikh rahimahullah ta'ala. Gusto nilang patayin si Sheikh rahimahullah ta'ala at i-assassinate si Sheikh rahimahullah ta'ala. Ngunit siya ay niligtas ng Allah subhanahu wa ta'ala sa masamang plano ng mga masasamang tao sa Huraymila. Dahil doon siya ay inutusan ng kanyang ama na bumalik sa Uyayna, sa lugar kung saan siya ay pinanganak. So doon ay bumalik si Sheikh rahimahullah ta'ala sa Uyayna. At kanyang kinausap doon ang amir, ang pinuno sa lugar ng Uyayna. Dahil sa panahon na yun ay al-ikhwa, ang mga lugar sa Hijaz, sa bawat karya, sa bawat lugar ay may sariling pinuno. May sariling sultan. Siya ang naghuhukom. Which is, sa dami ng mga buldan, mga lugar dito sa Hijaz, ay ganoon din karami yung mga sultan, iba't ibang mga pinuno. May kanya-kanya silang pamahalaan. May kanya-kanya silang pamumuno. May kanya-kanya silang hukom. May kanya-kanya silang batas. So, ang ginawa ni Sheikh rahimahullah ta'ala, siya ay bumalik sa Uyayna at kanyang kinausap doon ang pinuno ng Uyayna. At kanyang hiningi sa kanya na siya ay suportahan, siya ay protektahan upang kanyang maipalaganap ang tunay na aral ng Islam. Ang pinakamahalagang aral ng Islam, ang Aqidat at-Tawhid. So dahil doon ay nakita ng amir ng Uyayna na maganda ang layunin ni Sheikh rahimahullah ta'ala. Na tama ang mensahe na dala-dala ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Wala siyang binago. Wala siyang binago sa Islam. Ngunit nais lang ni Sheikh na ibalik ang tunay na aral ng Islam. Dahil doon ay nangako ang amir ng Uyayna na siya ay suportahan, na siya ay protektahan. Dahil doon, nang nakakita si Sheikh ng pinuno na magsuporta sa kanya, magprotekta sa kanya, ay lantaran na ang da'wa ni Sheikh rahimahullah ta'ala. Nagiging lantaran na ang da'wa ni Sheikh rahimahullah ta'ala. Dahil mayroong nagpoprotekta sa kanya na sultan, pinuno. Dahil doon, kanyang sinira sa pamamagitan ng kanyang mga kamay ang kubba na itinayo sa libingan ni Zaid bin al-Khattab radiyallahu anhu. Si Zaid ibn al-Khattab ay isang sahabi, kapatid ni Umar ibn al-Khattab, na nasyahid sa digmaan ng Al-Yamama sa pagitan ng digmaan ng mga Muslim at ni Musaylima al-Kadhdhab. At nang siya ay nasyahid, siya ay nilibing sa lugar na yon. At ang ginawa ng mga tao, tinayuan nila ang kanyang libingan ng kubba, ng dome. At nagsimula ang mga tao na magtawaf sa kanyang libingan. At ang iba sa kanila ay nagdudua, humihingi ng tulong sa kanya, humihingi ng barakas sa kanya. At ito ay gawain ng mga ibadul qubur, ng mga sumasamba sa mga libingan. Ngunit sila ay nag-claim na mga Muslim. Ang iba sa kanila ay sumasamba, nagtatayo ng sala, nagbibigay ng zakat, nag-claim ng mga Muslimun.
ngunit sumasamba sa mga libingan at the same time. So si Sheikh rahimahullah ta'ala, nang nakahanap siya ng pinuno na magsuporta sa kanya at magprotekta sa kanya, kanyang giniba ang mga palatandaan ng shirk sa lugar ng Uyayna. Kabilang na doon, yung dome na itinayo sa taas ng libingan ni Zaid ibn al-Khattab. At doon ay itinayo ni Sheikh rahimahullah ta'ala at kanyang in-apply ang sharia ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na kung saan sa panahon na yon, ang sharia ng Allah ta'ala ay hindi tinatahkim ng mga sultan. Hindi nila ina-apply ang hudud. Hindi nila ina-apply ang sharia. Bagkus ang kanilang batas ay batas ng adat. Ang kanilang batas ay kung ano yung tradisyon nila. Ngunit si Sheikh rahimahullah ta'ala, dahil siya ay mayroong kaalaman sa sharia at nakatagpo siya ng mayroong magsuporta sa kanya, ay kanyang in-apply ang alin? Ang sharia, ang hudud. Dahil doon, ay narinig ng mga karatig lugar ang da'wa ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Bagkus sa iba't ibang lugar ng mga Arabo, katulad halimbawa ng Sham, katulad halimbawa ng Yemen, lahat sila ay sinulatan ni Sheikh rahimahullah ta'ala patungkol sa kanyang da'wa sa aqidatud tauhid. Dahil sa panahon na yon, ang karamihan sa mga tao ay salungat sa akida na ito, sila ay nagtaka, ang iba sa kanila o ang karamihan sa kanila ay nagalit dahil para sa kanila ang ipinarating ni Sheikh ay isang bagong reliyon, which is salungat sa reliyon na meron sila. Salungat sa reliyon na meron sila. Salungat sa akida na meron sila. Lalo na ang kanilang mga pinuno. Nang narinig ng pinuno ng Al-Ahsa ang patungkol sa da'wa ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, kanyang binantaan ang amir, ang pinuno ng Uyayna. Which is sa panahon na yun, ang pinuno ng Ahsa ay meron siyang impluwensya sa mga sultan. Lalo na sa sultan ng Uyayna. At siya ay nagbibigay ng suporta sa kanila. Nagbibigay ng sweldo sa kanila. Yung amir ng Ahsa. So nagsulat ang amir ng Ahsa sa amir ng Uyayna. Kanyang sinabihan at nagbigay siya ng warning. Kanyang sinabi, kung hindi mo palalabasin at kung hindi mo itataboy ang mutawwa na yan, tinatawag na mutawwa, si Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, kung hindi mo palabasin yan at kung hindi mo itaboy yan, iboboykot kita. At hindi ka makakatanggap sa akin ng suporta. So dahil doon ay natakot ang amir ng Uyayna. Natakot siya sa banta ng amir ng Ahsa. Natakot siya mawalan ng kayamanan. At kanyang pinatawag si Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab at kanyang sinabi ang patungkol sa pagbanta sa kanya ng amir ng Al-Ahsa. At siya ay pinayuhan ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab na ang da'wa na ito ay da'wa ng mga rusul, da'wa ng mga propeta. Kung sakaling puputulin ng Ahsa ang kanyang suporta sa iyo, papalitan ito ng Allah Ta'ala sa iyo ng mas maraming kabutihan kaysa sa binibigay sa iyo ng amir ng Ahsa. At ikaw ay palalakasin ng Allah Ta'ala, ikaw ay
poprotektahan ng Allah Ta'ala dahil sa iyong pagprotekta sa akida ng tauhid. Ngunit dahil sa kahinaan ng iman ng Amir ng Uyayna, ay kanya pa rin pinalabas si Sheikh. Mas pinaburan niya ang Amir ng Ahsa. Mas nanaig sa kanya ang takot na baka siya ay girahin ng Amir ng Ahsa o baka siya ay putulan ng suporta ng Amir ng Ahsa. Dahil doon ay walang nagawa si Sheikh rahimahullah ta'ala. At ganun yung sunnah ng Allah Ta'ala sa mga ulama, sa mga scholar. Meron silang daanan ng mga pagsubok. So, ang ginawa ni Sheikh rahimahullah ta'ala, siya ay lumabas ng Uyayna. Sa oras ng kailula, subhanallah. Sa oras ng napakatinding init. Siya ay naglakad. Siya ay lumabas, naglalakad, patungo ng Dir'iyah. Isa ring karatig lugar. At walang dala si Sheikh rahimahullah ta'ala. Maliban lamang sa isang pamaypay na ginagamit niya, nilalagay niya sa kanyang ulo sa tindi ng init. Hanggang si Sheikh ay nakarating sa Dir'iyah. At siya ay pumunta sa kanyang estudyante. Isa sa mga malaking estudyante ni Sheikh rahimahullah ta'ala na si Sheikh Ibn Suwaylim. So nang siya ay nakita ng kanyang estudyante, ay nalungkot ang kanyang estudyante at natakot para sa kanya. Hindi para sa kanyang sarili, ngunit siya ay natakot para sa kanyang guro na kung saan alam niya na ang kanyang guro sa mga oras na yun, sa panahon na yun, ay galit sa kanya yung mga pinuno, galit sa kanya yung ibang mga tao, yung karamihan ng mga tao. At ganoon din yung ibang mga ulama, yung ibang mga scholar, ay galit kay Sheikh rahimahullah ta'ala. Dahil para sa kanila ay nagparating siya ng bagong reliyon. So, alam ni Ibn Suwaylim, estudyante ni Sheikh, na si Sheikh rahimahullah ta'ala, siya ay nasa peligro. Alam niyang anytime pwede siyang patayin. Anytime pwede siyang hulihin at ikulong ng mga pinuno. At nandoon siya sa lugar ng Dir'iyah na kung saan ay meron ding ibang pinuno. Iba ang pinuno ng Dir'iyah, iba ang pinuno ng Huraymila, iba ang pinuno ng Uyayna. So sa Dir'iyah, doon muna siya nanirahan sa kanyang estudyante na si Ibn Suwaylim. At nagkataon na sa Dir'iyah, mga kapatid, ay ang pinuno ng Dir'iyah na si Muhammad bin Saud, ang kanyang asawa ay kabilang sa mga humahanga kay Sheikh rahimahullah ta'ala. Ang asawa ng Amir ng Dir'iyah, isang saliha, isang mu'mina na babae, ay kabilang sa mga humanga kay Sheikh. Kabilang sa mga naliwanagan sa mensahe na dala-dala ng Sheikh. Sa Aqidatut Tauhid. Dahil doon ay kanyang kinausap ang kanyang asawa. So ganito kahalaga ang pagkakaroon ng isang salihan na asawa. Kanyang kinausap si Muhammad bin Saud. Siya ang amir, siya ang pinuno ng Dir'iyah. Isang maliit na lugar na under ng Najd, which is part lang ng Riyadh sa panahon ngayon. Muhammad bin Saud. At siya ang lolo ng mga king ng Saudi
sa panahon ngayon. Siya ang lolo nila, si Muhammad bin Saud. So kinausap ng mu'mina na babae na ito, ng mabuting babae na ito, ang kanyang asawa, ang pinuno ng Diraiya, kanyang sinabi, sabi niya, nalalaman mo ba, sabi niya, na nandito sa lugar mo, si Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, ang isang butihing Sheikh, na dalang-dala ang mensahe ng tamang akida. So kanyang in-encourage ang kanyang asawa na ito ay isang ganima, isang forsa, isang pagkakataon na ipinunta sa iyo ng Allah Ta'ala. Ayan, sabi niya, ipinunta sa iyo ng Allah Ta'ala ang isang napakagandang pagkakataon na ito, isang ganima. Mismo Allah Ta'ala sabi niya ang nagdala sa iyo ng Sheikh na ito. Sabi niya, samantalahin mo pagkakataon. Puntahan mo, sabi niya, yung Sheikh na yon. Puntahan mo, sabi ng babae na ito, ang kanyang asawa. Sabi ng sultan, sabi niya, la, siya ang pupunta sa akin. Akong pinuno. Siya ang pupunta sa akin. Siya ang haharap sa akin dahil akong pinuno. Pero sabi ng kanyang asawa, la, kung siya ang pupunta sa iyo, sasabihin ng mga tao na gusto mo siyang saktan. Na gusto mo siyang parusahan. Ngunit ikaw ang pupunta sa kanya. So ganito yung kahalagahan ng magkakaroon ng isang salihan na asawa. So ang sultan ay naniwala sa kanyang asawa, sa mga sinabi ng kanyang asawa, at pinuntahan niya ang Sheikh, rahimahullah ta'ala, sa bahay ni Ibn Suwaylim. Doon ay kinausap ng Amir, Muhammad bin Saud, si Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, kung ano yung dala-dala niyang mensahe. Ano yung kanyang da'wa, na kung bakit ang mga tao ay salungat sa kanya. Kung bakit ang karamihan sa mga tao ay galit sa kanya. Kung bakit ang mga sultan siya ay tinaboy. So doon ay ipinaliwanag ni Sheikh rahimahullah ta'ala ang katotohanan ng kanyang mensahe. Na ang mensahe ito ay mensahe ng mga propeta, ang pagbalik sa mga tao sa la ilaha illallah, sa pagtangi ng pagsamba sa Allah Ta'ala lamang, dalisay na pagsamba sa Allah Ta'ala, at pag-iwan sa lahat ng mga gawaing shirk. Yun ang mensahe, sabi ni Sheikh. Ang mensahe ko ay katulad ng mensahe ng mga propeta. Ang pagtangi ng pagsamba sa Allah Ta'ala at pag-iwan sa lahat ng uri ng shirk. Kinakailangan na ang lahat ng uri ng pagsamba, ang pagdua, ang pagkatay, ang pagtawaf, lahat ng uri ng pagsamba ay kailangan para lamang sa Allah Ta'ala. Na kung saan yun ang mensahe ng mga propeta. Yun ang reason na kung bakit nagpababa ng mga propeta ang Allah Ta'ala. Kung bakit nagpababa ang Allah Ta'ala ng mga aklat. So dahil dito ay pumasok sa puso ng Amir ang iman. Siya ay naliwanagan sa mensahe na dala-dala ng Sheikh. Nakita niya na ito yung katotohanan. Nakita niya na ito yung dapat na suportahan. Ito yung dapat na protektahan. Dahil dito ay nangako ang Amir na si Muhammad bin Saud, rahimahullah ta'ala. Siya ay nangako na kanyang protektahan si Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Siya ay nangako na kanya itong suportahan. Nangako siya na kanya itong ipagtanggol. Na katulad ng pagtanggol niya sa kanyang sarili, sa kanyang mga anak, sa kanyang mga asawa, sa kanyang pamilya. Siya ay nanumpa sa kanya ng katapatan. Sinabi sa kanya ng Sheikh, rahimahullah ta'ala, na kung sino man, sabi niya, ang magsuporta sa da'wa na ito, siya ay tutulungan ng Allah Ta'ala. Siya ay palalakasin ng Allah Ta'ala at palalawakin ng Allah Ta'ala ang kanyang pamamahala.
So dahil dito ay nakatagpo muli ang Sheikh rahimahullah ta'ala ng pinuno na magprotekta sa kanya. Dahil si Sheikh Muhammad o ang amir na si Muhammad bin Saud, siya ay nanumpa ng katapatan kay Sheikh. Dugo sa dugo ang kanyang sinabi. Protektahan kita katulad ng pagprotekta ko sa aking mga anak, pagprotekta ko sa aking mga asawa. So, sabihin mo ang nice mong sabihin, idawa mo ang nice mong idawa, at nandito ako sa likuran mo. Nandito ang mga sundalo ko, na sila ang munafidun. Ako ang magtanfid. Ako ang mag-apply sa nais mong mangyari. So walang makakagalaw sa'yo dito sa lugar ng Dir'iyah. So yun ang pangako sa kanya ng amir ng Dir'iyah na si Muhammad bin Saud rahimahullah ta'ala. Dahil doon ay lumakas ang da'wa ni Sheikh rahimahullah ta'ala. Lumakas ang kanyang da'wa, naging lantaran ng kanyang da'wa. Kanyang inalis lahat ng mga palatandaan ng shirk. Yung mga dome na itinayo sa mga libingan na kung saan doon nagkakatay yung mga tao. Kanyang sinira ang lahat ng yon. Yung mga puno na kung saan ay humihingi ng baraka doon yung mga tao, kanya itong pinaputol. Kanyang pinigilan ang mga tao na maggawa ng shirk. Sino ang susuway? Ipapakulong ng amir. Paparusahan ng amir. Doon lumakas ang da'wa ni Sheikh rahimahullah ta'ala. At doon ay nagsimula ang Sheikh rahimahullah ta'ala katulad ng ginawa niya sa ibang mga lugar sa pagtuturo, pagdurus. At doon ay dumami ang mga tulabul ilm sa iba't ibang mga lugar at nagtungo sa Dir'iyah upang mag-aral sa kamay ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab dahil nakita nila ang katotohanan dito. Nakita nila ang tunay na mensahe dito. At si Sheikh rahimahullah ta'ala, siya ay may daladalang kaalaman. Hindi basta-bastang alim. Hindi lamang sa akida. Hindi lamang sa fiqh. Bagkus sa iba't ibang fan, sa iba't ibang field ng kaalaman ay meron siya. So doon Sheikh rahimahullah ta'ala, siya ang nag-iimam. Siya ang nagkukhutba. Siya ang qadi. Nagbibigay siya, nagpapadala siya ng mga sulat sa iba't ibang mga lugar. Katulad halimbawa ng Qasim. Sa lugar ng Qasim, siya ay nagpadala doon ng sulat, kanyang ipinaliwanag doon ang kanyang akida. Dahil ang mga tao, pinagbibintangan nila si Sheikh na iba ang kanyang akida. So hanggang ngayon, yung risala na ito, yung mensahe na ito, yung sulat na ito, ay, alhamdulillah, ito ay matbu'a, ito ay na-publish. Hanggang sa panahon natin ngayon, alhamdulillah. Ilang pahina lamang, ngunit nandoon yung general na paniniwala akida ni Sheikh. Kanyang ipinaliwanag sa Qasim, sa mga taga-Qasim, na ito ang kanyang akida, which is ang akida niya ay akida ng mga salaf salih. At nagpadala si Sheikh rahimahullah ta'ala ng mga sulat sa iba't ibang mga lugar. Katulad halimbawa ng Sham, katulad halimbawa ng Yemen. At sila ay kanyang inaanyaya patungo sa tauhid. Katulad din ng gawain ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, nang siya ay nagsimula sa kanyang da'wa, ay nagsulat siya sa mga umara. Siya ay nagsulat sa mga pinuno ng iba't ibang mga lugar, sa iba't ibang mga bansa, upang ipaliwanag sila sa kanila at sila ay hikayatin sa pagsamba lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil doon ay al-ikhwa, nang nakita ng mga taong galit sa Sheikh rahimahullah ta'ala, na palawak ng palawak yung kanyang da'wa, palakas ng palakas yung kanyang da'wa, ay nais nilang pigilan ito. Nais nilang pigilan ang da'wa ni Sheikh rahimahullah ta'ala. Dahil doon ang iba't ibang mga pinuno sa karatig lugar ng Dir'iyah ay nais nilang pigilan ang da'wa ni Sheikh.
sa pamamagitan ng pakikipagdigma sa kanila. Nais nilang digmain. Kahit na binantaan nila si Muhammad bin Saud, si Muhammad bin Saud, ang amir ng Dir'iyah, ay matatag at matapang. Handa siyang ipagtanggol si Sheikh rahimahullah ta'ala dahil alam niya ito yung katotohanan. So dahil doon ay inutos ni Sheikh ang jihad fi sabilillah upang ipagtanggol ang kanyang sarili, ipagtanggol ang Dir'iyah, ipagtanggol ang akidah at tauhid mula sa mga tao nais itong pigilan at ganoon din upang digmain ang mga taong nananatili sa shirk, nananatili sa pagsamba sa mga kubur after na makarating sa kanila ang mensahe, after na makarating sa kanila ang da'wah. Dahil dito ay lumawak ng lumawak ang pamamahala ni Muhammad bin Saud at ng kanyang mga anak. Hindi lamang sa Dir'iyah, kundi ito ay lumawak hanggang ito ay ang kanilang pamamahala, ang kanilang pamumuno ay sa buong Najd, hindi lamang sa Dir'iyah. Hanggang sa ito ay lumawak na lumawak, hanggang ito ay sa buong Hijaz. At sinabi pa ng ilan sa mga mu'arrikhun na umabot ang sultanate ng mga Saudis, umabot pa ito hanggang sa Sham at hanggang sa Yemen. Merong mga panahon na kung saan ay umabot hanggang doon yung kanilang pamumuno. At ito ay dahil sa baraka ng da'wa ng tauhid. Dahil ito sa baraka ng da'wa ng tauhid. Just imagine, ay ikhwa, kung hindi nakarating ang da'wa ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab sa Medina at sa Makkah, ay matatagpuan pa rin natin yung mga taong nagtatawaf sa libingan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, sa libingan ng mga sahaba. Nagdudua, lantarang nagdudua at humihingi sa libingan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, which is yun ay shirk. Sa Baqi mismo, sa libingan sa Medina, ay maraming mga kubba, maraming mga dome, na kung saan ay doon nag-aalay yung mga Muslimun. Nag-claim ng mga Muslim. Doon sila nag-aalay ng kanilang mga kinakatay. Doon sila naghihingi ng tulong. Which lahat ng ito ay shirk. Lahat ng ito ay shirk. Ngunit dahil sa baraka ng da'wa ni Sheikh rahimahullah ta'ala, which is kumalat hanggang sa buong lugar ng Hijaz, ay nalinis ang lupaing ito mula sa shirk. At alhamdulillah, hanggang sa panahon natin ngayon, wala kang makikitang lugar na kung saan mas marami sa mga tao ang humahawak sa akidah ng tauhid maliban sa lugar na ito, lugar ng Saudi Arabia. Although marami ang galit. At yun ay sunnah ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ay sunnah ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa mga ulama, kanyang sunnah sa mga propeta. Sheikh rahimahullah ta'ala, sa lahat ng ito ay ikhwa, ay hindi niya ninais na siya ay purihin ng mga tao. Hindi niya ninais na para siya ay itaas ng mga tao, magkaroon siya ng mataas na posisyon. Kundi ang nais ni Sheikh ay maibalik ang mga tao sa tamang aral ng Islam. Dahil sa panahon na yun, ang mga tao nag-claim ng mga Muslim, pero nananalangin sa mga libingan. Sumasamba sa mga libingan. Nag-aalay sa mga libingan. Pero si Sheikh, nais niyang ibalik ang mga tao. Ialis ang mga tao sa shirk at ibalik sila sa tauhid. Which is yun yung tamang akidah. Yun yung tamang akidah. Si Sheikh rahimahullah ta'ala isang mahirap lamang. Namatay siyang mahirap. Siya ay naghihiram, umuutang para lang sa kanyang pagtustos sa kanyang mga estudyante, sa mga nangangailangan. So, ang akidah ni Sheikh rahimahullah ta'ala ay maliwanag na akidah ng mga salaf as-salih.
ang kanyang akida, ang kanyang mga itinuro, alhamdulillah, lahat ay na-publish. Hanggang ngayon ay nandito pa rin sa ating mga harapan. Nandito pa rin at itinuturo ng mga ulama. Ngunit, yung mga aklat na itinuro ng mga sumasalungat sa kanya, kumakalaban sa kanya, ngayon wala nang natira. At doon natin makita ang pagiging ikhlas ni Sheikh rahimahullah ta'ala. Dahil kung sino man yung taong ikhlas sa kanyang da'wah, dalisay ang kanyang da'wah na para lamang sa Allah Ta'ala, yun yung matitira. Yun yung matitira. Yun yung maiiwan. Kahit na sa dami ng mga taong kumakalaban sa kanya, mga maalam sa panahon niya, pero walang natira maliban sa kanyang mga aklat. At ito, alhamdulillah, ay pag-aaralan natin inshallah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga isinulat. Although, ayyuhal ikhwa, kahit sa panahon natin ngayon, huwag kayong magtaka na hanggang sa panahon natin ngayon, ay marami pa rin galit sa da'wa ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab. At nais nilang iligaw ang mga tao patungkol dito. Kaya nga't sino man ang mga taong pinapag-aralan nila yung mga aklat ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, ay tinatawag nilang mga Wahhabi. Siguro narinig na rin ninyo. Yung mga taong nakapag-aral sa Saudi Arabia, tinatawag nilang mga Wahhabi. Sinasabi nila sila ay merong bagong madhab. Alam niyo na ang madhab ay 4 na madhab. Madhab ni Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi'i, at Imam Ahmad bin Hanbal. At sinasabi ng mga taong galit kay Sheikh at naninira kay Sheikh, sabi nila, si Sheikh ay merong pang-5 madhab. At ito yung madhab ng Wahhabi. A'udhu billah. Kung sila ay nagsasabi ng totoo, ipakita ninyo sa amin kung saan yung madhab na ito. Ipakita ninyo sa amin na ito ay sinulat ni Sheikh, na siya ay may sariling madhab. Bagkus si Sheikh rahimahullah ta'ala, sa fiqh, siya ay nasa madhab ni Imam Ahmad bin Hanbal. Siya ay nasa madhab ni Imam Ahmad bin Hanbal. Ngunit si Sheikh rahimahullah ta'ala, hindi siya mutaassib. Hindi siya mutaassib sa madhab ni Imam Ahmad bin Hanbal. Ano ibig sabihin ng mutaassib? Ang mutaassib ay yung tao nag-aaral at lahat ng itinuro ng madhab ay kanyang kinukuha, kanyang isinasabuhay, kahit na ito ay salungat sa dalil mula sa Quran sa Sunnah. O ang mga madhab, sila yung mga schools na kung saan ipinarating nila sa atin ang katuruan sa atin ng Quran at ng Sunnah patungkol sa fiqh. Ganun pa man sila rin ay mga tao. Sa ibang mga mas'ala, meron silang mga pagkakamali. Merong mga mas'ala na salungat sa dalil. At mismo ang mga imam ng mga madhab na ito, kanilang sinabi sa kanilang mga estudyante, sa kanilang mga tagasunod, na kung sakali ang aking sinabi ay salungat sa dalil, sa Quran, sa Sunnah, ay talikuran ninyo at itapon ninyo ang aking sinabi o ang aking tinuro. Dahil dito si Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ay kanya lamang sinunod kung anong inutos ng mga aimma. Na kung saan ang dalil ay doon ka dapat. At ang madhab na ito lamang ay paraan ng ating pag-aaral. Ito ay tarika ng ating pag-aaral. Which is yung tarika na itinuro sa atin ng mga ulama. Ngunit kapag natagpuan natin na ang isang mas'ala na meron sa madhab ay salungat sa dalil, kinakailangan doon tayo sa dalil. Doon tayo sa dalil. Doon tayo sa Quran, sa Sunnah. At the same time, mananatili yung ating ihtiram at ating paggalang sa madhab, paggalang sa mga imam ng madhab. So yun ang ginawa ni Sheikh rahimahullah ta'ala. Although siya ay isang Hanbali sa madhab ni Imam Ahmad, pero hindi siya mutaassib. Hindi siya mutaassib. Kung nakita niya ang dalil na salungat sa madhab, papanigan niya kung saan yung dalil.
At gano'n din sa akida, ya ikhwa. Ang akida ni Sheikh rahimahullah ta'ala ay akida ng salafus salih na kung saan kanya itong napag-aralan at nabasa ang karamihan nito sa aklat ng Shaykhain, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala at Sheikh Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. At gano'n din sa mga a'imma, Imam Ahmad bin Hanbal. Ngunit dahil sa mga tao sa panahon niya, mas marami sa kanila ang salungat sa akida na ito dahil doon ay kinamuhian nila si Sheikh rahimahullah ta'ala. Dahil dito hindi tayo magtaka na sino yung mga taong dala-dala nila yung da'wa na ito, da'wa ng aqidatut tauhid, ay mararanasan nila yung mga masamang salita mula sa mga mubtadi'ah. Mga mga bagay na hindi ka nais-nais mula sa mga taong galit sa akida ng tauhid. Mula sa mga taong gumagawa ng shirk. Dahil alam nila na ang da'wa na ito ay salungat sa kanilang mga itinuturo, salungat sa kanilang mga gawain. Dahil dito ay gumagawa sila ng paraan upang sirain ito. Ngunit ganun pa man ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang nagpadala ng kanyang din at siya mismo ang magpapalaganap ng kanyang din sa pamamagitan ng mga mukhlisun ng mga ulama, sa pamamagitan ng mga mukhlisun ng mga duat. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau kariha al-mushrikun. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang nagpadala ng kanyang sugo sa pamamagitan ng gabay at ng tamang reliyon upang itaas ang kanyang reliyon sa lahat ng mga reliyon, kahit pa hindi ito magustuhan ng mga musyrikon. So inshallah subhanahu wa ta'ala, ya ikhwa, sa susunod na meeting natin ay simulan natin ang isa sa mga sinulat ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, ang Nawaqidul Islam. So nabanggit natin, ya ikhwa, ito ay buod lamang ng talambuhay ni Sheikh rahimahullah ta'ala para magkaroon tayo ng background, magkaroon tayo ng idea patungkol sa kanyang talambuhay, patungkol sa kanyang pinagdaanan, patungkol sa kanyang da'wah. Yan. Para hindi tayo malinlang ng mga taong gustong sirain ang da'wah ni Sheikh na kung saan wala siyang ipinarating na bago. Wala siyang ipinarating na bago. Katulad din ng ibang mga ulama, Sheikh bin Baz rahimahullah ta'ala, Sheikh Uthaymin rahimahullah ta'ala, Imam Ahmad bin Hanbal, wala silang ipinarating na bago. Wala silang ipinarating na bagong reliyon, kundi binuhay lamang nila kung ano yung itinuro sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So inshallah subhanahu wa ta'ala, next week ay simulan natin talakayin. Ang una ay ang Nawaqidul Islam na sinulak ni Sheikh rahimahullah ta'ala, at naway bigyan pa tayo ng Allah ta'ala ng lakas at ng buhay upang makapagbahagi sa inyo ng kaalaman. Subhanakallah bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
Okay lang, walang problema, pero mas higit na mainam inshallah ta'ala, next week, dahil doon magsisimula yung ating pag-aaral, inshallah ta'ala doon tayo tatanggap ng mga katanungan biidhnillah. Allah yubarik fiik. Ay naam, wala walang problema sa'kin, inshallah ta'ala kung okey sa inyo. So next week inshallah ta'ala Wednesday tayo, same time.